Hello! Ayan. Kala nyo. Welcome guys. Episode 62 na kami ng Spot Pinoy. By the way, follow nyo kami sa Facebook ha. 'Di ba Mark, meron na tayong mga reels from our interview episode. Sige nga, ano nakikita nila doon? Doon sa Spot Pinoy Facebook natin, pwede nyo kami i-follow doon. Tapos makakita na kayo doon yung mga bits na mga reels na mga ini-interview natin. Yan. No, I think add a friend dapat yun. Oo. Hindi. Oo. O follow. May nakalagay doon, follow. May follow din. O sige. Iba pa guys yung Spot Pinoy Facebook Community Canada ha. Ang sinasabi namin yung Spot Pinoy lang na profile. Okay? Oo. Huwag kayo malilito. Yung Spot Pinoy Community Group, pag pumasok kayo doon naman kayo pwede magtanong ng mga question tungkol sa kung anong gusto nyo tanongin sa Canada. Kung kunyari, maghahanap kayo ng trabaho, baka may sumagot doon. O kaya, tatanong kayo ng bahay, baka may sumagot doon. Yun. Yan. Okay. O, ayan, tabayanan nyo. Tignan nyo na lang yung mga yan. Okay, again, welcome to episode 62 of Spot Pinoy. May kakwentuhan na naman kami. Isang masugid rin, nawala si Marco. Isang masugid rin nating, manonood. Yan, sa ating mga episode. Mark, what happened to you? Teka natin. Nawala na ng tuluyan. Di ba, babalik din yan. Baka may tumawag. Okay. Oo, ang storya ng ating kakausapin. Paano ba? He and his family moved to Canada to basically start a new life. Ito kasi siya, medyo hindi ideal ang kanyang family setting na naranasan sa Pilipinas. May konting kalungkutan. Now, tatanungin natin sa kanya, how moving to Canada has helped change that for him and his family. Naku, ito teka muna, si Mark muna. Ayan, nawala bigla eh. Pasok na. May tumawag. Si Mark Carlinhos. Okay, welcome. Ayan, si Rafael Espiritu. Sige, okay lang Rafael. May maingay ba dyan? It's okay. Nakamute ka. Rap. Ayun. Hello. Welcome. Ayan. Yung nandyan, quiet ka muna. Italian ako. Ayan. Ayan, welcome. Ay, salamat po. Okay. Nasa Lethbridge, by the way. Alberta. Rafael. And graduating ka na pala, no, Rafael? When are you graduating? International Student Pathway siya eh. Apo, graduating ako this April, Multimedia Production Program sa Lethbridge Polytechnic. Marami ba kumukuha niyan? Yeah, medyo madami naman po. Actually, sa batch namin, medyo mas marami kami na international students kaysa dun sa locals. Ayun yung anak ko. Ngayon ko lang narinig yung kurso na yan. Karaniwang business management eh. May kinalaman ba yan sa trabaho mo sa Pilipinas? Wala po. Actually, undergraduate ako sa Pilipinas ng education. Hilig ko lang talaga yung pagdi-design and then yung website design, yung multimedia, video editing, ganyan. So, pinursu ko talaga yung kurso na yun dito. Actually, nung nag-apply ako dito, pinipilit sa amin ng agency, yung agent namin, na kumuha ng business. Sabi ko, hindi, gusto ko talaga yung ganitong program. Sabi ko kasi gusto ko na i-apply talaga after graduation. Hindi lang yung parang para lang makapasok sa Canada. Gusto ko talagang mag-aral. Aside from, syempre, makapasok dito is gusto ko talagang mag-aral ng multimedia production, website design, anything related doon. No, mamaya malalaman nyo. Hindi man undergraduate man siya sa education pala, no? Medyo malayo. Si Rafael, paano ba sabihin yun? Self-taught graphics designer na naging freelancer, nakakuha siya ng mga international clients. Again, without any formal training. Yan ang ni Rafael. Ang galing, diba? Paano ba yun? Sana all, no? Okay, bago natin puntahan yung Rafael, narinig mo dun sa intro ko kanina, di ba? Just tell us first about your life in the Philippines and why you thought or decided to leave and move to Canada. Medyo personal siya, pero i-share ko na rin siya. Actually,
ano ako, let's say, anak ako sa alabas. So, naging rough yung childhood ko. Hindi ako yung parang nabigyan ng yung tamang pag-aalaga kasi nga hindi ako very much accepted dun sa family ng father ko. Kasi nung pinanganak ako, kinuha ko ng father ko and then tinira ako dun sa family niya. Yung actual na family niya. So, medyo rough talaga yung ramdam ko yung yung hindi kami welcome kasi may sister ako, older sister, na kasama ko na kinuha. So, ramdam namin na hindi kami welcome doon sa bahay. Nung bata kami, syempre, wala kaming idea kung bakit gano'n yung treatment sa amin until such time na na-realize ko na ganun pala yung situation namin, yung namin dun sa bahay. Kaya dun ko na rin yung parang na-realize na kaya pala sila galit sa amin or hindi kami welcome dahil sa ganun nga. Anak kami sa labas, unwanted kami sa bahay. Hirap no? Kailan mo na-realize? Ano yung mga high school ka na, gano'n? Actually, as early as grade 3. Tanda mo na. Bata pa lang ako, syempre malikot ako sa school. So there was this one time na meron akong parang kakulitan na na kaklase ko, and then napikon siya sa akin, tapos sinabi niya na parang ang gulo-gulo mo, ang yabang-yabang mo, kanyan, ampun ka lang naman, anak ka sa labas. Ay, hindi ko alam kung paano nila nalaman, or kapitbahay namin kasi yun. So ayun, doon ko nalaman, and then tinanong ko yung tatay ko, ano yung anak sa labas, and then explain niya sa akin, ito ganyan. So doon ko na alam. And then from then on, parang siguro as early as siguro mga grade 6, grade 5, doon ko na parang nagsimula na ako na yung parang mas ginusto ko na lang maglagi sa labas, uuwi na lang ako pagka gabi na, para hindi ko lang maramdaman yung yung parang yung hindi nila pagkagusto sa amin. So yun, batang labas talaga ako. Pero you didn't end up being rebellious, yung iba, may ganun din, diba? Wala kang ganong mindset nun, hindi ka naging, pariwara nun, kumbaga. Kasi laging sinasabi sa akin, may mga instances pa nga, yung mga, siyempre, yung mga barkada ng kapatid ko sa father side, parang, lagi nila akong parang pinagtitripan na, uy, andyan na yung kapatid mo, tapos sasabihin ng isa na, parang, ramdam ko na parang ayaw nila, na hindi ko yung kapatid, or, pero, hindi ko alam, pero, hindi ako nagtanim ng galit sa kanila or kasi naintindihan ko na I can confidently say na naintindihan ko na kung bakit ganun sila sa amin. Hindi ka nagpasawa, hindi ka parang hindi ka nagrebelde, walang ganon? Hindi. Palakaibigan ako, pero hindi, not to the point na yung parang magrebelde, makigulo sa hindi. Instead, ang ginawa ko, yung mga barkada ko, parang doon ako na-inspire na parang pag may racket sila, sumasama ako para kumita, parang gano'n. Anong mga racket yan? Anong mga racket ng bata? Ayan ba yung yung tumatabi sa tabi ng mga jeep, gano'n, yung racket? Anong racket niyo? Yung minsan, kumukuha kami ng kahoy, and then binibenta, tapos minsan, magbubote. Naging magbubote ako. Oo. Saan ka ba sa Pilipinas pala? Saan ka sa Pinas? Sa Pilipinas, sa Pangasinan ako. Okay. Oy, Mark! Bira. Pabira, saan yan? Baka isa sa nagbubuli sa'yo si Mark. Sa Mangaldan. Uy, Sa Mangaldan ako. Ako, mabait ako dati, binubuli nga ako. Ako din, binubuli ako dati. Palagi akong nabubuli. Pero, yun. Instead na magmukmuk sa ang ginawa ko, naghanap ako ng kung ano-ano mapagkakakitaan. Naging magbubuti ako, nagtinda ako ng pandesal, mga ganon. Naalala ko na, parang bumili ako ng pandesal dati. Hindi, joke lang. Hindi, ang galing, no? Kasi nga, ang sipag, di ba? Alam mo yun, nasa sayo talaga, di ba? Kung magpapa-apekto ka doon sa kapaligiran mo, di ba?
Tsaka it happened at such a young age na sinasabi niya, naiintindihan niya bakit siya tinatrato ng gano'n. Oo. Hindi siya nagtanim nga ng sama ng loob, 'di ba? That's admirable Oo. for a young person to have that maturity. 'Di ba? 'Di ba? Dalawa kayo, kapatid mo rin yun sa iba, sa nanay yung. Kumusta Kapatid ko naman sa pala? nanay. Actually, kami talaga yung magkapatid. Oo, kumusta yung kapatid mo naman? Okay naman na siya ngayon. May family na rin. Ngayon nagtatrabaho siya sa PNP, non-uniform personnel na rin siya. Oh. Oh, nice. Ang Okay. ganda, diba? Oo. Ang Oh, bihira. when did Canada come into the picture, Rafael? Actually, pangarap ko na mag-Canada noon pang bata. Kasi sabi nila, yung tumatak sa isip ko na wala kang patutunguhan, parang gano'n. Magiging tambay ka lang. So tumatak sa isip ko parang gusto kong patunayan na hindi ako magiging gano'n paglaki ko or pagtanda ko. So yung Canada, nag-start yun nung nasa call center na ako, nagtatrabaho na ako sa call center. May mga kaklase, may mga katrabaho ko na nag-Canada, sabi ko sana ako din, sabi ko. Tapos around 2007. Tapos so nag-apply ako sa job bank. May mga nag-invite ng interview, pero the moment na nalaman nila na nasa Pilipinas ako, parang nag-back out sila. So yun, sabi ko tinilay-delay ko lang hanggang sa nag-pandemic. Nung pandemic, merong akong nakita na na parang job offer. Tapos so sabi ko, parang kinagat ko na rin. Tapos ang nangyari is it turned out to be a scam. So nagbayad ako ng $250 Canadian dollars. Ano? Wala ko 1,000 eh. 250,000 talaga rin. Hindi. Ano yung pinangako Parang sa'yo naging- nun, Rafael? $250. Ano yung parang pinangako sa'yo for, supposedly makukuha mo for $250? For $250, parang ilalodge daw yung application na submit daw, kinuhanan na ako actually nag-fill out ako ng mga forms, yung mga and then sinubmit. Saan mo siya nakakita? Sa Facebook? Sa Facebook. Actually, ni-refer siya nung kaibigan ko. Yung kaibigan ko ni rin na yon is naloko din. Ano ba yun? Dalawa kayo? Oo, Dalawa kami. ka pa. Actually, hindi lang kami dalawa, grupo kami. Ano yung pangalan? Tao lang yun, tao? Nasa parang- Ontario. Okay, kala ko parang kumpanya siya, nagre-represent siya ng ganung kumpanya, hindi ganun. Nasa Ontario ngayon? Nasa Ontario siya. Aba, ano Pinoy pangalan yun? yan? Hindi talagang ilan. Pinoy? Pinoy. Oo, nangihingi siya ng tagto $250 sa bawat tao para tapos sasabihin niya na ako naayos ng papel nyo, parang gano'n. Ano daw siya? IRCC, consultant daw siya? Ano siya? Employer, kuno. Kuno. Talagang scammer. Oo. Aba, mamaya sabihin mo sa amin kung sino yan. Oo, ayun. Baka matunto natin. Oo, kung sino yan. Okay. So, Ang ayun. tagal Teka muna, Rafael. Sabi niya 2007 siya na-expose sa idea ng Canada. Yeah. And then hanggang inabutan na ng pandemic, which was Kasi, 2020. Grabe. Ang nangyari kasi is, syempre, na-delay hanggang sa, syempre, naipit na ako doon sa situation na, ano ba ang uunahin ko, yung gusto kong mag-Canada or maghanap buhay para sa family ko. So, parang gano'n. So, sinet aside ko siya hanggang sa umabot ng pandemic. Doon lang na parang bumalik yung desire ko na magpunta sa Canada. Until nung 2021, so naloko nga, and then 2022 parang nagba-browse lang ako sa Facebook, and then nakita ko yung student pathway. Sabi na parang libre, so libre lang yung parang anong tawag dito, webinar. Tapos nung nag-attend ako, kinausap ko yung asawa ko, sabi ko, gusto mo bang i-try? Sabi ko, mag-attend lang naman ako, titingnan ko kung legit ba or paano yung process. So pumayag yung asawa ko, and then so yun, nag-attend ako ng webinar, and then nakita ko naman na legit yung agency. Doon ako tinanong ko ulit yung asawa ko. This time kasama na yung anak ko. Sabi ko, gusto nyo ba? Sabi ko, kasi ito hindi naman para sa akin to, sabi ko. Kung gusto nyo, sabi ko, i-set aside muna natin yung pagpapatayo ng bahay, and then i-try natin.
Kung gusto niyo lang, sabi ko. And Gamitin then, mo yung pera sa Mm. tuition mo. sa tuition, Oo, sa business yun, ah. Bali yung ano nyo, proof of funds nyo talagang ipon nyo Mm. talaga. Iniipon talaga. Actually, maliit pa yung ipon namin mga nasa around 300 plus, 370, parang ganun. So, ang yabang-yabang ko mag-apply na ganun nagkaliit yung proof of funds ko. And then, while applying, ang nangyari ulit is nagkaroon ng setback kasi ang nangyari, yung client ko na for 6 years is nawala. Bigla siyang nawala, nag-end ng contract, so nawala. And then, nakahanap ulit ako ng client. Etong client na to, ito yung main reason kung bakit kami nandito ngayon. Teka, anong trabaho mo niyan, Rafael? Yan, oo. Nung nag-a-apply. I-clarify muna natin, ako kasi alam ko, no? By the time na nag-pandemic, Rice and everybody, naka-build na si Rafael ng kanyang career. Again, self-taught lang ito. As he mentioned, undergrad siya. O yan, ikwento mo yun. Paano, at what year or what age ka, anong ginawa mo? So, nag-call center ako from 2005 to 2011. So, habang nasa call center ako, ang ginawa ko is, tinuruan ko yung sarili ko ng graphic design, website design, kasi sobrang hilig ko talaga sa mga ganun. So, ang ginawa ko, habang nasa free time, minsan pa nga nag-i-stay ako sa office para lang makagamit ng computer para makapag-aral. So, nung 2009, doon ako naka-start makakuha ng online clients, graphic design. So, from there, doon ako parang nagtuloy-tuloy na nag-quit na ako ng call center ng 2011, and from 2011 to up until now actually is freelance nagfi-freelance pa rin ako ng graphic design, website design, logo, mga ganun. So, pero nung Rafael, nung hinire ka nila, ano yung hiningi sa'yo ng mga, di ba pag nag-a-apply ka, kinukuha yung mga credential mo, paano yung self-taught? Ano yung mga pinakita mo? Ang pinakita ko is portfolio. So, habang nag-aaral ako dun sa call center, ang ginagawa ko is gumagawa ako ng mga personal projects. Like, ang ginagawa ko is naghahanap ako ng mga logo contest, tapos gumagawa ako ng mga logo designs ko kahit hindi siya manalo. Or manalo man o matalo, at meron akong ginagawa. And then, yun yung ginamit ko na portfolio nung nag-a-apply ako. So, ito yung mga previous works ko, yun yung pinipresent ko. Ang galing, di ba? Galing. How did you sell yourself? Where did you go? How did you secure your first batch of clients? Yung school, di tinanong, gano'n. Hindi siya conventional na way of applying kasi noon dati is, nung sa Facebook, meron yung tinatawag na public posts. So, yung public post, doon ako nagsa-search na hinahanap ko, looking for graphic designer. Yun yung ginagamit ko na keywords para mag-search ng mga post sa Facebook. Ang ginagawa ko is, on a daily basis, nagme-message ako ng mga ganon, ng mga Facebook users. And then sabi ko na, I saw in your post that you're looking for a graphic designer, sabi ko. Tapos, and I'm writing to show my interest, apply for the said position. Here are my previous works. Ganon lang. And then, suddenly may nag-reply na sabi niya, okay, I like your work, so I want you to do this, sabi niya ganon. So, very risky siya kasi wala siyang guarantee. So, ginawa ko, and then sinubmit ko yung trabaho, and then nagustuhan niya. Doon niya ako hinire full-time. Oo, di ba? Galing, ano na yun? Foreign client ba yun, Rafael? Foreign client. Ano siya? Sa Africa. Sa Pilipinas, hindi ka makaka-apply ng mga tatanungin kung ano yung school mo, kung saan ka, di ba? Hanapan nga ng papel. Certificate, certificate, mga diploma. International client agad, Galing. And obviously, were you able to charge higher? Or dahil bago ka, medyo hindi muna? Ano nangyari? I started at $2.50 per hour. Oh, wow. Yeah, back in 2009. Kasi habang nagtatrabaho pa ako sa call center, nagsa-sideline na ako ng graphic design. So, pag off ko, gumagawa ako ng mga design until such time na nakita ko na ay may potential pala talaga, sabi ko. So, by 2011, nag-quit na ako.
full-time freelance na ako. Oh, diba? For you to quit your job, ibig sabihin at that time, medyo okay na yung kinikita mo. Oo. I was earning way better than when I was still in the call center. I would say. Naka 6 digits ka pa doon? 5 pa lang, pero still, so way better. Oo. But I know eventually, umabot na siya sa ganong level na talagang very comfortable na, no? Naisip mo ba, Rafael, na yung mga times mo na nagbubuti ka, naging free, naging self-taught graphics guy, and then nagkaroon ka ng mga international clients. When you look back, di ba, anong naiisip mo? Galing nga. Actually, very emotional pa rin ako pagka naaalala ko yung ganun. Lagi kong kinikwento sa anak ko na ganun yung pinagdaanan ko. Kasi gusto ko siyang remind na hindi lahat ng bagay is makukuha na lang ng basta-basta. So, I want him to know na it takes hard work para marating kung ano man yung gusto niya marating. Hindi yung parang kung ano yung meron kami is ibibigay na lang namin basta-basta. Hindi aabot na lang, no? Isusubo na. Lang basta-basta. Gusto kong ma-realize niya na hindi ganun kadali ang naging buhay namin, kaya para pahalagaan niya kung ano man yung meron kami ngayon. Oo, para makita niya rin kung bakit ganun kayo siguro, no? Magpapahalaga kung anong meron kayo. Diba? Grabe ang galing nito, no? So, I'm curious. Nakita ba ng iyong mga, half-siblings and your family, yung rise mo sa, yung mga na-accomplish mo? And I'm just curious. Talagang parang amarites. Pero, Diso, talk to them, mga ganun. Yeah. Actually, hindi naman kami yung parang nagka-ties talaga. Okay. It's just that, nung kailan ba ako umalis? After kung nag-drop out sa college, doon na ako nagsolo. Pero I still try to keep in touch with them. Ang alam ko, siyempre, parang may nakakapagsabi pa rin kung nasan na ako, kung anong ginagawa ko sa buhay, parang gano'n. Pero recently naman, nung nagkatrabaho na ako, binibisita ko pa rin sila, yung mga kapatid ko na nasa Pilipinas. Oh, nice. Yung recently, yung brother ko, which is yung eldest brother ko, namatay siya during pandemic. Oh no. Parang hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, ako yung nag-asikaso nung na-hospital siya. Financially, ikaw yung nandun? Sort of. Financially, kasi, nagbigay ako ng diba? Ganun siya kabait, si Rafael, Parang iyon yung pinakamagandang, ganito. Tulungan mo sila. Tsaka hindi ka nanunumba. Andun ka lang. Alam ni Rafael, kaya nga alam niya na yung nararamdaman nung dating pamilya nung pumunta sila, Kahit na ganun yung ramdam ko yung galit nila sa akin. Kasi hindi ko rin naman sila kasi masisi kasi kahit sino naman kung ganun yung sitwasyon sa family is hindi rin sila matutuwa. So, hindi ako yung nagtanim ng galit sa kanila na yung babawi ako or hindi. Mas mahal ko pa rin sila. Kasi naisip din nila na hindi mo rin kasalanan di ba? Maisip din ng iba na dito na may parang sitwasyon na hindi kasalanan ng bata yung nangyari. Parang parang katulad namin. Meron nung may kapatid din ako sa labas. Pero tanggap din namin na Kala ko pinapasok na Parang biktima lang ng pagkakataon Okay, ito na. Starting a new life in Canada. Okay. What year ka dumating ko? 2022? Tama ba? 2023. 2023? Oo nga, 2025 na pala ngayon. Okay, how has it been? Saka ano yung mindset mo na parang ano ba yun? Ito na, magbabagong buhay na ako. I mean, new experiences rather. And leave the past, yung mga nararamdaman mo noon, leave them all in the Philippines. Parang ganun ba yung thing? Pwede simulan natin doon sinabi mong employer mo na parang dahilan kung bakit nakapag-Canada. Okay, yan. Kasi nabanggit ko kanina,
2022, nawalan ako ng isang client kasi I was working with 3 clients back then sa Pilipinas. So, isa sa yung longest and highest paying clients ko is nag-end ng contract kasi affected na ng pandemic yung business. So, ang nangyari, in-end niya yung contract and then na-force ako para maghanap ng bagong client. Itong client na to is based din dito sa Canada. So, ang nangyari, nag-submit ako ng application ko and then wala nang interview. Sabi niya, okay, start na niya agad yung contract. Okay, you start working with me. And this is by far yung highest paying client ko na per hour. Tapos, di ba nabanggit ko rin kanina na maliit lang yung pondo namin nung nag-start ako ng application. So, nung nakuha ko yung client, doon ako talaga nakaipon and doon din ako parang full-blown na talagang tinuloy-tuloy ko na gusto ko, sige, itutuloy ko na ito. Kasi meron akong parang stable flow of income na kaya kong ipunin yung proof of funds and lahat ng gagastusin namin papunta dito. So, doon ako parang nagkaroon ng lakas ng loob. Grabe. Kasi yung client ko na yon is talagang full support din siya. Kasi nung nag-a-apply ako dito sa pa-Canada talaga hindi ko sinabi eh. Kasi baka kasi pagka sinabi ko, ang mangyayari is parang i-end niya yung contract. So, nung nakarating na ako dito, tsaka ako lang sinabi, parang 1 week after, sabi ko, parang, I'm already here in Canada under visa. I mean, student visa, sabi ko ganun. Tapos sabi niya, natuwa siya, sabi niya, okay, sabi niya, welcome to Canada, sabi niya ganun. Tapos sabi niya, yung contract namin kasi is naka full-time ako. So siya na ang nag-offer sa akin na, sabi niya, okay, gagawin kitang part-time, but I will still keep your current rate na full-time. Oh, di ba? Boy, Part-time work pero full-time yung bayad. Oh, di ba? Siguro na-realize niya na, uy, Canadian na Canada bayad na to. Saka naintindihan ni employer na student ka, kailangan on paper, part-time. Sige, part-time kita, pero Pag kailangan mo ng pera, in a sense, tulong niya sa'yo financially, di ba? Oh, di ba? Hanggang ngayon ba siya pa rin employer mo dyan? Or are you still... Hanggang ngayon. Siya na yung nag-offer. And then sabi niya, just recently, minessage niya ako, sabi niya, malapit ka na palang gumraduate, sabi niya gano'n. So sabihin mo lang sa akin kung ano yung kailangan mong tulong, tutulungan kita, sabi niya. Ang bait naman ni employer. Ang bait niya, sobra. Nagasan siya? Sa Ontario. What kind of company? Ano ba siya? Ano siya? Ano ba to? Related siya sa sa immigration actually. Kasi kami yung nagpo-provide, yung product namin or yung service namin is software na ginagamit ng mga immigration consultants. So ano siya? Ano ba to? CRM, Customer Relations Management na software. So yun yung ginagamit nila para mag-process ng mga applications ng international students, PR, spousal, mga ganun. Ang galing nakakatawa naman. Hindi ka na rin nahirapan, unlike many international students struggling to find a job. Kasi, diba? Tapos sa'yo, nakuha mo pa yung sa linya mo, you were able to continue the job that you had, and it's in line with the course that you're studying. Parang perfect. Perfect. So, sa kanya ka na rin mag-a-apply. Sabi nga niya, sabihin mo lang sa akin, kahit anong tulong, sabi niya, I'll try my best to help you out para dun sa PR journey mo, sabi niya. Diba? Lilipat na ng Ontario to. Parang, ayun ang magandang istorya, no? Parang nauna yung hirap. Yun ang maganda. Tapos unti-unti, no? Yung Ladder yung pag-angat. Hindi lang sa nag-umpisa din sa hirap. Parang dahil sa maganda ang kalooban niya, biniyayaan siya ng lahat ng dapat para makapunta siya dito. Parang ganun, di ba? Isang bagay yung attitude ng tao. Diba? Sa kanyang lalagyan niya. Okay. So, Rafael, ilang taon na pala yung anak mo?
Yung panganay ko is 18 years old, and then just recently nanganak si Mrs. Ano siya? 8 months. Ayun, yung Ayan. bunso. Girl. Girl. Diba, baby girl. Canadian Ang citizen. layo ng... Ang layo ng gap. Ang layo ng gap. Oo nga, no? Sobra. 18. Unexpected siya actually. Nagulat nga kami kasi hindi na rin namin kasi ina-expect talaga. Pero dumating. So, it's another blessing. Bakit bata ka pa tingnan, ha? Oo. Oo. Hindi, baka naman were you a dad at a young age? Ano ba? I was 24 when I had my eldest. Sino? Yun. Mga 30 ka lang, mga 35, gano'n. Kamusta naman dyan sa Lethbridge, Rafael? Gano'n ba ang population dyan? 110,000. Maraming Pilipino. Medyo maliit na din. Maliit lang, oo. Maraming Pilipino. Marami ding Pilipino. Anong buhay dyan sa Lethbridge? Ano mo pinagkakaabalahan dyan? Mga trabaho na nandyan? Tahimik lang dito. Usually mga industrial kasi dito eh. So, yung mga trailer, mga ganon, mga manufacturing, yung mga usually yung mga trabaho dito. Parang Regina siguro, Mark. Yep. Siguro yan. May mall din na malaki, parang gano'n. Actually, hindi naman kalakihan yung mall dito. Isa lang yun dito talaga yung pinaka-mall, which is yung Park Place Mall. And then, the rest, Costco, mga ganun. Pag Costco, malaki na yan. May town yan pag Costco. Costco, Walmart. Actually, dalawa yung Walmart dito. Yan. May Uber dyan? May Uber? Meron. Malaking town na pag may Uber. Hindi, kumusta ang kumbaga, sa bahay, nangungupahan ba kayo o sa isa yun? Nangungupahan kami dito. Medyo mataas din. Actually, tumaas na rin yung rent namin dito. Isa ngayon, nagbabayad kami 1,350 for a apartment? Two-bedroom. Oo nga, competitive na rin, parang dito na rin ang presyuhan, 1.2 hanggang pataas na yun. 2 bedroom. And I'm sure dahil graduating ka na, iniisip mo ang iyong pathway to PR. Anong plano? Anong plano? Yung pathway to PR, ang target ko is yung Alberta Accelerated Tech Pathway. Tapos, kung hindi man, yung AOS, Alberta Opportunity Stream. So, dalawa siya. And then, yung kay Mrs. din, which is yung healthcare, isa rin po namin tinitignan na isang pathway. Ano ba si Mrs.? Former nurse siya sa Pilipinas. Sa ngayon, healthcare, siya. And then, nagre-review siya para sa NCLEX, para maging nurse din. Ayos pala. Ang galing! Oh my gosh. Wow! NCLEX, hindi ba pa US? Oo, meron, pero ino-honor din actually dito yung sa may NCLEX, and then magre-register siya sa NNAS, which is yung dito, and then hopefully maging nurse din. Pwede pala yun. Kala ko kasi pag NCLEX passer ka, punta ka mo ng US, mag-nurse ka, pag nakapag-nurse ka na ron, tsaka ka magpupunta uli sa Canada. hindi. Actually, depende po yan, i-check nyo sa province ninyo. Halimbawa, dito sa Ontario, pwede yon. Mag-NCLEX ka sa US, pasado mo, you don't need to practice there. Kahit hindi ka board passer sa Pilipinas, basta you pass the NCLEX, tapos ipapatransfer mo yung certificate mo. But, ang sad news dyan, guys, matatapos na yung policy na yan this coming April. I don't know about the other provinces. I-double check yun na lang yan. May kakilala tayong gumawa niyan, Rice at Mark. Si John and Yan. Si Yan. Ganun siya. Yes, ganun shortcut yun. Pero ngayon na nga, nagbabago na rin, siguro ang dami na kasing gumawa. So, nagsistrict na naman ng nursing colleges dito sa Canada. I-double check nyo na lang yan. Siguro sa Alberta, kasi si Rafael, yun daw ang gagawin ng misis niya, baka pwede pa. Actually, yun din, meron din dyan sa may, sa may Saskatchewan. Nung nag-a-apply ako, nung na-process na yung, yung tawag dito, yung papers namin for student visa, na-submit na, and then, dumating din yung, yung parang offer kay Mrs. na parang, sa Saskatchewan,
parang mag 6 months siya ng upgrading para mag-aaral siya ulit ng 6 months. Bridging siya. Bridging course, and then i-endorse sila sa sa Saskatchewan government para mag-apply na nurse. Oh, sayang naman, hindi nyo kinuha. Nakasubmit na kasi nung so parang madodoble siya. So parang magugulo yung plano. So as soon as I graduate, isa din po yun sa options na pwede naming tignan mag-move sa sa Saskatchewan. Aba, Mark, ito na naman, may bago ka na namang sasalubungin. Mark. Ayun, no? Parang napakaganda ng ng nag-aantay sa inyong future, Rafael, no? Sana. Oo nga. Ay, how are you liking Canada? Ayun, I love it here kasi unang-una walang marites. I mean, Kaming tatlo lang meron pero mong hindi marites. Yun ang akala mo. Oo. Mga patago yung mga marites dito. High-tech lang dito, high-tech. High-tech. Puro Facebook na lang. Oo. Hindi, pero actually kasi sa akin naman, hindi ako talaga, hindi siya para sa akin. Noon, nung binata pa ako, para sa akin talaga yung pangarap ko na mag-move dito. Pero nung nagkapamilya ako, lahat na lang talaga para sa pamilya ko, lalo sa mga anak ko. Sa anak ko, by that time, kasi isa pa lang naman siya noon. Sabi ko, parang sila talaga yung tinanong ko. Nung before kami pumunta dito, kaya tinanong ko sila talaga kung gusto nila. And then pagdating namin dito, tinanong ko sila kung okay sila dito. And then from time to time pa rin, as in basta maalala ko, tinatanong ko sila kung kumusta sila dito, kung masaya ba sila dito, kung okay ba sila dito. Kasi kung hindi sila okay, at ako lang yung masaya, parang useless din kasi para sa kanila talaga to eh. So, tinatanong ko sila palagi kung masaya ba sila kasi kung hindi sila masaya, uwi kami ng Pilipinas. Walang problema. Anytime. No ba? Bali yung 18 years old mo, anong permit? Student din siya. Sa ngayon, kasi pag-graduate na rin siya ng high school, so may extend namin yung student permit niya. Student permit siya. Are you affected with any recent policy changes, Rafael? Meron bang yung extension ng spousal open work permit. Oh yeah. Nako, okay. Si employer willing naman daw siyang tulungan ka. Dapat tier tier 01 ba? Tama? Tier 0. Oo, para ma-continue ang permit ni wife. Yun ang mangyayari. Tama, di ba? Tama ba? Hindi ko. Pag siya, Rice, basically, nag-PGWP na, kailangan makuha niyang work, maganda. Managerial. Oo. Related sa course mo. Oo, managerial sa course mo. Kailangan makahanap ka ng trabaho. Yung siguro yung sa Ontario, pwede. Sana. Nako, ngayon pa lang, I don't know, Rafael, isipin mo na yan. Ang bilis ata ng araw, di ba? Nagpaplano na rin. Sa ngayon, actually, piniprepare na namin kung ano yung mga kailangan para makapag-apply sana. At sana, swertehin. Pero, bago yung napalitaan nyo sa Saskatchewan, lumabas na ba yung balita na yan nga tungkol sa spousal, sa extension ng work permit nila? Hindi pa. Pero yung sana, kung sakali, kukunin nyo, kung nando na yung balita na yan tungkol sa spousal, Kasi pa siya eh, okay pa siya eh. Wala pong problema, hindi pa nga yung policy pa nga noon is hindi mo kailangang mag-masteral para lang madala mo yung family. Buti nga, bago ma-implement yung rule na yon, nakarating na kami dito. Hindi, masteral. Hindi kayo no? Hindi ako makakapasok. Kasi makakapasok ako dito, pero mag-isa ko, hindi siya masteral. Hindi ko madadala yung family ko. Ano iniisip ni Mrs.? Sinasabi sa'yo, hoy, ayoko na umuwi ng Pilipinas. Gawa na tayo ng para. Ang iniisip namin, kung wag naman sana, is mag-switch kami. Ako yung siya yung mag-a-apply ng student, and then ako yung mag-open work permit.
And then by the time na magka-open work permit naman ako siguro, makukuha ko na yung makakakuha na ako ng trabaho talaga na related sa course ko. And then yun yung isa rin sa parang matibay na gagamitin namin pang-apply for PR pathway. That's a good plan. Yes. Kasi ang dami mo ng Canadian experience by that time. Mm-mm. Tapos may educational ka pa. O, diba? Oo nga, no? Credentials. At least meron kang plan B. Mm-mm. Oo. Kaya, bilis ba ng magbago ng rules ng Canada, di ba? Kumbaga, So, Paano bigla ka na lang sa ang hirap sa student alam mo yung kada maglalabas ng bago, hindi mo na alam siguro, hindi siguro kayo mapakali, no? Paano yung ganun, biglang maglalabas na naman ng bago, yung plano mo na iba, may iiba na naman, di ba? Parang kaya nga sa amin na lang kumbaga go with the flow na lang kasi kahit anong plano ang gawin, pagka binago yung policy, wala rin, may at yung plano. Correct. Publish yung masusunod no? Tas, usually, dati naman, kapag may policy change, it will only affect those incoming. Ganon ang common noon Pero ngayon, hindi, di ba? Kahit sila, na dati nasa isip nila, ang parte sa plano nila, they were told, pwede kasama ang spouse, and then midway pala, because of this policy change, pwedeng magbago yun, di ba? Ang hirap nun That's a big factor why many people choose Canada, di ba? To be with their families. Ay, nako. O, ano pa ba? Parang dito sa Saskatchewan, yung, di ba, may binago na naman dito, yung job ba yun? Yung job offer. Oo, parang pinos siya ng 7 months, parang ganon. Bago siya uli ng JAL yata, parang may bago na naman. Pinos ng 7 months yata. Ang daming nakapost, kaya susunod yan. Kulang talaga sa tao, di ba? Sa dami ng trabaho ba? Sa mga susunod tama ka dyan. Ha? Oo. Merong mga trabaho. Ay, nako, may vlog ako tungkol dyan mamaya. Tawag dito. Tungkol sa mga trabahong more than 100 occupations na inaasahang magkaroon ng shortage dahil pauwi hanggang 2023. Ayan. Pero hindi man ibig sabihin na lahat yun ilalaan sa mga immigrants. Siyempre, hindi naman ganun. Only a small portion of that. So, if you are planning to come here later on, in the next years, basahin niyo yung report na yun, kung ano yung mga trabaho na yun. Basta lang kasi, ang lang dito kasi, may mga iba kasi dito, lalo yung mga kaklase ko na parang napanghihinaan ng loob, yung parang uuwi na lang. Kasi syempre, ang laking sacrifice ang pagpunta dito, especially pagka international students. May mga iba, mga nangungutang, binenta yung mga ari-arian sa Pilipinas. So, napakahirap. Pero, syempre, andito na tayo Parang wala, yung mga sitwasyon ng mga Pilipino ngayon na parang binuhos na nila lahat yung pondo, di ba? Tapos wala nang babalikan sa Pilipinas. Yun yung mahirap talaga. Tsaka pare, yung gusto na ng anak mo rito, di ba? Naka-anak mo yung anak mo, pati yung asawa mo. May mga nakausap ko ganyan, nakausap ko lang last 2 weeks yata. Bali nga, di ba, nagbago. Ang worst case scenario, may iwan yung student dito, tapos yung asawa at mga anak nila uuwi ng Pilipinas. Grabe, no? Maraming ganong sitwasyon na mangyayari ngayon dito sa Canada. May nagtatanong naman sa akin kung paano gagawin sa sasakyan nila Kasi nga, hindi na sila na-extend, no? Sabi niya, ano daw gagawin sa sasakyan? Paano daw ba yun? Ibibenta, kung isusuli. Kasi nga, kumuha sila ng sasakyan. Marami. May uuwian ka pa ba, Rafael, sa Pilipinas? Sakali man, no? Hindi natin sinasabi, no? I think okay naman ang chances ninyo to stay. But, yeah, what's back in the Philippines for you, sakali man? Meron naman. May naitabi pa naman kaming medyo maliit na ipon. So, worst case scenario, kung sakaling uuwi is, yun muna yung gagamitin pang simula ng bahay kasi nakapundar na rin naman ng lupa doon before kami umalis. So, may iwan ka naman dito Oo nga, pwede naman si Rafael dito actually.
Wag Oo. naman sana. Pag naging PR ka, babalik na lang sila. Ganun ang mangyayari. Pag nag-lodge ka ng PR application, tama na sila, di ba? Mm. Pero hindi na siguro aabot sa ganun. Hindi na Sana. yun. Oo. Mm. Ay, nako. Ang cost of living dyan, Rafael, teka pala, hindi mo nabanggit, no? So, buo ang baon mo pag ninyong family, sapat nung pumunta kayo dito, and how are you dealing with the cost of living? Masasabi ko namang sapat kasi hindi naman kami yung parang na-short nung pagdating namin dito. Yung adjustment namin, hindi siya yung major na yung parang nag-struggle kami financially. I would say, kasi hindi naman kami yung parang maluho. So, kahit nang nasa Pilipinas kami, kahit na medyo okay na yung kinikita, hindi kami yung parang mataas yung cost of, yung parang yung ginagastos namin sa ano. We were okay na meron lang kami makain on a daily basis, hindi kami magutom, lalo yung mga anak ko, yung pamilya ko. So, I would say hindi kami masyadong nahirapan in terms yung adjustment sa financial. Although syempre sobrang mahal ng mga bilihin dito. Hindi kami yung parang talagang major adjustment na, hindi natin kayang bumili ng ganito, hindi tayo, kumbaga tipirin natin yung pinanggo-grocery. Hindi naman umabot sa ganung punto. Ang maganda kasi kay Rafael, may trabaho na pagdating dito eh. Nakatulong yun kasi continuous yung kita. Oo. Hindi katulad ng mga ibang international student pagdating dito. Mag-aagip ng buwan din ang abot. Oo, ilang buwan bago makahanap ng trabaho. Yun talaga. Struggle. Actually, si Jesus din, inabot din sa yata ng mga 2 buwan na hindi siya nakahanap ng trabaho. Diba? Sandali na lang din yun. Pwede na yun, 2 buwan. Kaya kailangan talaga, yung sinasabi nga natin, kailangan talaga, pag pumunta ka dito, may baong ka talaga. May baon talaga. And as much as possible, may isang mga ipapayo ko. Iwasan nila as much as possible kung gusto talaga nilang magpunta dito is iwasan nila yung mangutang. Kasi mas malulubog sila dun. Correct. Mas stress pa sila, sisingilin sila ng mga pinagkautangan nila, sasabay pa yun sa mga bayarin nila dito. Sa Pilipinas, no, yung pampupunta dito, yung utang. Yung gamitin nila yung pondo na galing sa utang. Oo, mabigat yan. Parang tayo ka ng negosyo galing sa utang, no? Hindi ko alam, di ba? Kung magsasaksib ka eh. Tignan mo si Rafael, di ba? Inipon niya. Imagine, if you think about it, yung plans niya for Canada delayed for more than a decade. And he came prepared, pinag-ipunan nila ng husto, di ba? Patience. Pero yung tinaya mo, di ba? I mean, ako talagang, yun nga, pampagawa ng bahay, papagawa ko yung bahay ko. O itataya ko to rito. Parang gano'n eh, di ba? So, marami. Diba, ano yung Rafael, parang, ano yung kutob mo na may chance ako rito eh. Kaya, kaya mo muna yung bahay, dito muna tayo kasi nararamdaman ko eh, na mapi-PR ako eh. Parang ganun ba? Parang ganun. May instinct ako na ganun na, kaya ako, parang tinodo na talaga kasi alam ko sa sarili ko na, ganito kasi yun eh, yung pagpunta namin dito, actually, hindi lang talaga siya for Canada's sake na makapunta sa Canada. Ang isang ano ko kasi is yung matututunan ko pagpunta ko dito. Kaya yung talagang ang pinili kong course na kunin is yung gustong-gusto ko talaga, which is yung design. Kasi ano man ang mangyari, let's say for example, hindi kami pala rin dito, wag naman sana, hindi man kami pala rin dito, umuwi man ako sa Pilipinas, I have a Canadian experience na pwede ko maging gamitin to gain international clients na pag-uwi ko sa Pilipinas, malaki pa rin yung tulong niya sa akin in terms of yung potential na kikitain ko pag napauwi kami sa Pilipinas. Parang win-win. Diba? Ang ganda ng mindset. May babagsakan siya, no? Ang galing, di ba? Oo nga naman, no? Correct. At least he's ready also. I mean, ibig sabihin na, hindi sa gusto katang umuwi. Pero dapat ganun eh. You should be ready for all the circumstances na posibleng hindi ka talaga manatili dito. Kasi walang kasiguraduhin talaga eh. So, ang nasa isip ko na lang, mapauwi man kami, at least magagamit ko yung experience, yung educational credentials ko dito na nakuha ko dito sa Pilipinas, yung experience ko dito sa makukuha ko dito sa Canada. Kahit mapauwi man kami, at least magagamit ko pa rin yun. And eventually,
who knows, in the near future, makakuha ulit ako ng yung actual na, yung employer dito, makabalik ako dito, and by that time siguro, and I'll make sure na maging PR. Oo, parang ito palang maging title nito, hindi natatakot umuwi ng Pilipinas. Oo, kasi imagine if may babagsakan siya eh. Oo, imagine if sinunod mo pala yung sinabi ng consultant na business management. Umuwi, tapos napauwi ka. Oy, ang tinapos ko business management. Parang sayang, di ba? Bakit yun ang sinabi nung ano? May idea ka? Yung sinasuggest ng consultant mo, anong meron doon? Kasi sabi niya, yun daw yung parang highest rate of approval. Sabi niya gano'n. Sabi ko, yeah, given, okay na, andyan na tayo, sabi ko. Mataas yung approval rate, pero hindi para sa akin eh, sabi ko. Hindi ko rin siya mabibigyan ng, hindi ako makapag-focus kasi hindi siya yung talagang, kumbaga, gusto ko. So sabi ko, dino na lang ako sa gusto ko, na gusto kong kunin talaga. Ma-approve man, salamat. Kung hindi ma-approve, that's fine. Yun, no? Di ba? Huwag gaya-gaya pagkit uso, di ba? Hindi, saka totoo lang, Rice, ginagamit yun ng mga consultant para mabilis sila makakuha ng kliyente at madala nila dito. Kuno, madala, naging successful. Parang mas mataas nga yung insurance na makapunta ka at nang sagutin. Syempre, mali yun. Dapat kinukonsider mo yung gustong kurso kunin, hindi lang para makarating dito. Kasi pag hindi ka pa natanggap, Rafael, magbabayad ka pa rin sa sa consultant mo? Kung ano man yun, kasi ano siya eh, parang milestone yung payment eh. So pagka-submit ng application, pagka natanggap ako sa yung application ko sa school, and then magbabayad ako. And then pagka nag-decide ako for whatever reason na hindi ko na ituloy, hanggang doon na lang yung bayad. Oo. Hindi mo na mababawi. Yung mga agency, may magka-tie up yan sa mga school. Kung anong yung course nila na gusto doon, kaya pinipilit, kasi malaki yung makukuha nila na referral. May referral sila, no? Actually, marami silang ni-refer na school sa akin, parang 4, meron sa Edmonton, tapos meron sa Calgary, tapos actually ako yung humanap dito, yung may school dito, ako yung naghanap. Ay, ako namili ng Lethbridge. Oo, diba? Bakit yan napili mo? May kakilala ka ba dyan? Wala. Kasi ang sabi nila nung sinabi ko na gusto ko yung multimedia, sa SAIT yon sa may Calgary. Ang nangyari, hindi siya available ng fall, ng winter. Fall lang siya. So ang nangyari, sabi ko, gusto ko pa rin ituloy ito, sabi ko. So ang nangyari, dapat September pa lang ng 2022 is yun na yung target namin na pagpunta. Sabi nila hindi offered yung So sabi nilang ganon, sige, maghahanap ako ng ibang ng school. So ang nahanap is SAIT, hindi rin available sa SAIT. So hanggang sa na-push back siya ng September 2023. Ako na yung naghanap ng school, sabi ko, eto yung program na gusto ko at available siya sa school na to. So ang kailangan ko is yung tulong nyo kung paano mag-process ng application dito sa school na to. Tapos parang sabi pa nga nila, okay, sige, kung yun talaga ang gusto nyo, sabi nilang ganon, hindi namin kayo masyadong matutulungan sa SOP nyo, yung statement of purpose. So, ako na rin yung nagsulat ng statement of purpose. Ako na rin yung nagsulat. Nayaran mo sila, no? Sabi ko, ito talaga yung gusto ko eh. So pumayag ako, sige, ganito na lang, ako yung magsusulat ng SOP ko. And then, sabi pa nga nila sa akin, baka pag na-approve kayo, hindi ma-approve yung family nyo. Ang gawin natin is, ikaw na lang muna para mas higher yung approval, chances of approval. Sabi nilang ganun. Hindi, bakit kaya ganun? Mas parang hindi daw yata, parang hindi common sa kanila yung yung course na kung gunin. So baka hindi ako ma-approve. At least ang ma-deny lang is ako lang. Hindi yung So sabi ko kung hindi natin isasama yung family ko sa application, hindi na lang natin itutuloy, sabi ko. So talagang sinama ko sila at pinilit ko yung course na gusto ko. Teka lang. Magdating ba sa bayad, kung ikaw lang mag-isa, kung hindi mo sila sinabay, di ba mas mura yung bayad mo? Yeah, mura. Oo. Pero gusto mo kayong tatlo na, so ibig sabihin,
dapat mas gusto nila yun kasi nga mas marami kayo, mas malaki yung bayad mo. Pero ini-encourage ka nila na ikaw lang muna. Ako lang muna at saka business daw yung kunin ko. Hindi, kasi ang gusto nila kasi yung matanggap para pwede lang sabihin na wala silang denial. Wala silang denial. Mas concerned sila doon sa approval rate nila. Approval rate. Parang naiisip ko kaya marami kumukuha ng business ad kasi dahil mismo sa mga consultant nila. Totoo rin. Kaya, totoo rin. Anong kurso mo? Business ad? Anong kurso? Puro ganun. Saka ang selling point nila dyan, yun kasi talaga makukuha ka dun. Kumbaga, makukuha ka dun, hindi ka magkakaproblema, tatanggapin ka, makakarating ka agad ng Canada. That's their selling point. Which is wrong. Hindi dapat ganun. Sa bagay nga, kasi iba maganda yung plano mo, Rap, no? Kasi, alam mo yung nasa isip mo, alam mo yung plano mo. Yung iba kasi hindi, gusto ko mag-Canada. So, punta sa consultant, gusto ko po mag-Canada, mag-estudyante ako. Okay. O sige, ito kunin mo. So, nagdadrive sa kanila, is yung consultant. Sa case mo, ito yung gusto kong kurso. Pinilit ko talaga. Oo. But basically, alam mo, si Rafael, gusto niya rin talaga, yung pagiging student pathway niya, talagang sincerely may gusto siyang aralin, which is the real supposed intention of the student pathway. Maganda nga yung naisip niya kahit hindi ako mag-stay rito, at least pag natapos ko yung program na to, bumalik ako ng Pilipinas, isang ka nakatapos, eto, di ba? Canada yan. Oo. Diba? May mga Pilipino kaklase. Meron. Sa batch namin, 7 kami. Dami diba? Lahat kayo, rin, ano ba yan? Student visa. Student visa. Did you consider other countries pa ba, Rafael? US dati, nag-inquire ako sa EB3 program, which is yung landed green card holder. Pero kailangan ng parang malaki din na pera. Okay. Anong requirements mo para maging landed ka? Nasa parang rural area, and then yung job offer is hindi mo siya pwedeng, parang parang LMIA din siya na hindi mo siya pwedeng iwan for a certain period of time at doon ka lang doon ka lang talaga. Ka sa kanila. Ba't may nakuha ka bang employer doon o? Merong in-offer sa akin na pero parang nag-alangan ako kasi hindi ko madadala yung family ko agad. Ako lang muna. So, gusto ko talaga kasi ayaw mo mauna ayaw ko talaga. Hindi ako kasi yung parang siyempre para sa kanila rin to So parang inisip ko kung aalis ako, kasi ang iniisip ko kasi talaga pag pupunta ako sa ibang bansa is ayoko yung nababother ako na pag may bagyo sa Pilipinas, iniisip ko sila kung kumusta sila, parang ganon. Parang hindi ako makakapag-focus. So talagang pinilit ko talaga na kasama ko sila dito. Kung saan man ako pumuntang bansa, dapat kasama ko sila. Sa terms mo, hindi pwedeng gusto nyo. Dapat yung gusto ko. Yun ang dapat. Pinilit ko talaga sila. Nakailang kami pili ng school. Siguro mga 3 rounds na pili ng school. Hanggang sa nakita ko tong Lethbridge. Nice. Makukuha mo nga kung ano yung gusto mo sa buhay. Kasi nga, di ba? Sa paraan mo, hindi sa paraan nila, di ba? Kaya, hindi ka magkakamali, di ba? Magkamali man ako, at least wala akong regret kasi yun talaga yung gusto ko sa buhay, gusto kong ma-achieve kaysa yung nag-agree ako doon tapos hindi maganda yung kinalabasan, mas malaki yung regret ko kasi bakit padala sa nila. Parang gano'n. Ang galing. What an admirable story, 'di ba? Kumbaga tinayaya. Yung alam mo yun, yung parang susugal ka tindang di yung doon ka na sa gusto mo, di ba? Wala siyang talo actually. Wala kang talo. Kahit pa mapauwi ka kasi nakuha mo yung course na gusto mo na madadagdag mo doon sa larangan mong pinagtatrabahuan din naman. Naka-experience pa kayo ng family to live in a different country. Kaya ang ganda ng plano ni Rafael, no? Sana may makuha kayo niya, mga Dre, no? Pagbira. Kasi nga, kung nag-business ad ka, pag uwi mo ng Pilipinas na pauwi ka, okay, anong business dito ang i-administer? Oo. Okay. Rafael, thank you so much, ha?
Ay, salamat din po. Oo, galing mo, Rap. Nakakabilib ng yung talagang dapat it's my way. Hindi sa gusto nyo, di ba? Sana maraming napulot na mga leksyon ang mga aspiring. Too late na sa mga nandito na nakakuha na ng business. Na-inspire man lang kayo mga Dre, no? Na porkit hindi yun yung uso, yun yung susundan nyo, di ba? Oo. Din tayo kasi maraming nagtatanggap dun. Dito pala, no? Mas maganda pala yung nandito. Yeah. Okay, guys. Again, thank you, Rafael. Yan po ang episode 62 ng Spot Pinoy. Maraming salamat sa inyo. Babay na muna. Rafael, sige, si Rafael yan, nanonood sa atin yan lagi sa Spot Pinoy, kaya abangan na lang namin ng mga comments mo. Nagulat ako haba ng gap ng anak mo, ha? 18 years. Malamang nag-minus 40. Minus 40 sa Cambridge. Nag-minus 40. Okay, bye-bye na guys. Sa ulitin. Thank you, Rap. Salamat po. Salamat. Ingat po kayo.